Si Tawan ay isang engineer sa saang base sa Korea. Ang kumpanya ay lumalaki ng mabilis, kaya ipinadala siya kasama ang kanyang mga kasamahan sa Antarctica. Ginawa ni Tawan ang kanyang trabaho tulad ng dati, at sa pagtatapos ng araw, bumalik siya sa base. Pero nung dumating siya, hindi niya nakita ang kahit na sino sa kanyang mga kasamahan. Sa una, inisip niya na ito ay isang biro o prank lang, pero mabilis niyang napagtanto na siya na lang ang natira mag-isa sa base na napapalibutan ng mga hindi kilalang zombies. Nagsisimula ang kwento sa Antarctica sa isang lugar kung saan maraming base mula sa iba't ibang bansa tulad ng China at South Korea. Makikita natin si Son Tawan na ginagawa ang kanyang trabaho tulad ng dati. Isang pagkakataon, pinagtatabuyan siya ng isang penguin. Pinagalitan niya ang hayop at sinabi na delikado ang lugar na yun, pagkatapos ay binilisan niya ang takbo papunta sa Korean base sa Sadyang. Habang nagmamaneho, patuloy na binibigyan niya ng reklamo ang hindi pagtigil ng mga penguin na pumapasok sa base upang nakawin ang kanyang isda. Sa kabilang banda, ang penguin ay nakatitig lang hanggang sa mawala siya sa paningin nito. Sa wakas, dumating si Tawan sa base at binuksan ang pinto. Sa kabila ng pagod, agad niyang sinubukang ipaliwanag ang pagkaantala niya sa pamamagitan ng blizzard. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang walang tao sa base. Isang katahimikan ang pumilibot sa hindi maaring makitang kwarto. Inisip niya na marahil ito ay biro lang ng kanyang mga kaibigan dahil huli siya sa trabaho. Sinabi niyang kailangan niyang mahuli ang lahat ng nagbigay biro at sumisigaw sa pangalan ng kanyang mga kasamahan. Sa takot niya, kinuha niya ang flashlight sa bulsa niya at sinimulan ang pag-iimbestiga. At sinigawan niya ang crowd na hindi na ito nakakatawa. Sumisigaw siya sa pangalan ng kanyang kapitan at kaibigang Yum, ngunit walang sagot ang dumating. Biglang may ingay na narinig mula sa isang saradong kwarto. Napaatras si Tawan, naramdaman ang panginginig ng katawan, ngunit pinilit niyang lumapit sa kwarto para tingnan kung ano ang nangyayari. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang nakakakilabot na tanawin, isang ulo ng tao. Ngunit nang tingnan niya ng mabuti, isa lang pala itong gulay. Ngunit ang nakita niya lang ay mga pagkain at mga gamit na nakakalat sa kwarto. Dito niya napagtanto na mayroong mali. Ang unang bagay na pumapasok sa isip niya ay ang ideya na dapat niyang buksan ang mga ilaw dahil sa matinding takot niya. Habang dumadaan siya sa madilim na koridor, nagtatanong si Tawan sa kanyang isipan kung ano ang nangyari. Inisip niya na ang buong koponan niya ay maaaring inilipat sa ibang base dahil sa blizzard. Ngunit hindi niya maunawaan kung bakit hindi siya naabisuhan tungkol dito. Sa paniniwala niya, wala ni isang base na maglalaman ng buong koponan nila sa ganitong kondisyon. Sa panibagong pagkakataon, narinig niya ang isang ingay mula sa control room. Lumabas ang isang ngiti sa mukha niya, umaasang nakita niya ang kanyang mga kasamahan na nagtataguan. Ngunit nang binuksan niya ang pinto, ang ngiti niya ay agad na nawala. Sa halip, ang nakita niya ay isang babae na umaatake sa isang lalaki. Tumungo ang babae sa kanya nang makita ang kanyang presensya at mabilis siyang inatake. Si Tawan ay nahulog sa sahig at sinubukan ng babae na kagatin ang kanyang braso. Inis na inis siya at tinanong ang babae kung anong ginagawa nito. Ginamit niya ang paa niya para itaboy ang babae. Sa panibagong pagkakataon, tingnan niya ang katawan ng lalaki sa kwarto at napagtanto na ang lalaki ay ang kanilang kapitan. Wala siyang maraming oras para mag-isip dahil ang babae ay muling lumabas. Pinagtangkaan niya itong paluin, at sa panibagong pagkakataon, napagtanto niya kung sino ang babae. Sa saang base, nakilala niya si Lee Henyong, ang pinakamagandang babae sa buhay niya. Ngunit ngayon, siya ay nagiging isang nakakatakot na halimaw. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng sweet at mabait ay naging zombie na. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na ito ay hindi makatotohanan. Lumalapit siya kay Lee, ngunit ang babae ay nagngangalit ng mga ngipin at handang umatake. Napaatras si Tawan at hindi na maiiwasang mabangga ang isang sibat. Walang ibang opsyon, kinuha niya ang sibat at ginamit ito para ipagtanggol ang sarili. Nakadodge siya sa unang atake ng babae, at sa panibagong pagkakataon, tinangka niyang makalayo. Ngunit ang babae ay umangat ng mabilis, tumalon sa kanyang mga braso, na nagbigay daan sa kanya upang gamitin ang tip ng sibat sa puso ng babae. Pinilit ni Tawan ang tip ng sibat sa puso ni Lee habang ang babae ay patuloy na umaatake. Sa kabila ng sakit at takot, hindi niya kayang saktan ang babae ng fatal. Umaasang hindi niya kailangang patayin ang babae na noon ay ang kaibigan niya. Ngunit ang susunod na pangyayari ay hindi niya inaasahan. Si Lee ay tumatakbong mabilis patungo sa kanya na may bukas na bibig na handang kagatin siya. Walang ibang paraan, ginamit ni Tawan ng sibat sa paligid ng leeg niya at itinulak siya hanggang sa maipit ang babae sa dingding. Ang babae ay hindi pa rin natalo. Patuloy siyang sumusubok na makalabas sa pangunguna niya, na nagbigay ng takot sa puso ng lalaki.
Ngunit ang panibagong sugat sa katawan niya ay hindi na nagbigay ng pulang dugo. Sa halip, isang itim na likido ang lumabas mula sa sugat. Si Tawan ay nakatitig sa hindi makapaniwalang tanawin ng katawan ng babae na natunaw sa likido na nag-iwan ng madilim na trail sa sahig. Ngayon niya naisip ang hindi pangkaraniwang pangyayari sa base. Napagtanto niya kung bakit ang buong koponan niya ay nawala nang hindi naiiwan ng anumang bakas. Ang mga kasamahan niya ay malamang na nawala ng tuluyan sa pamamagitan ng ganitong madilim na likido. Lumapit si Tawan sa guho na iniwan ni Lee at nag-isip kung ang virus o kontaminasyon ang dahilan ng zombie transformation niya. Ngayon, marahil lahat sila ay tinamaan na ng virus, natakot siya sa ideya na ang lahat sa base ay maaaring maging zombie. Ang reflection niya sa salamin sa madilim na kwarto ay nagbigay takot sa kanya. Sa labas ng lahat ng gulo at pangyayari, pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na dapat siyang makalabas sa base na buo at buhay. Kailangan niyang umiwas sa direktang pakikipag-ugnay sa mga zombie. Ang unang prioridad niya ay buhayin ang generator ng base at ang heating system. Binigyan niya ang sarili ng lakas ng loob na magpatuloy sa misyon niya na maibalik ang supply ng elektrisidad sa base. Tumigil siya saglit nang mapagtanto ang nakakatakot na posibilidad, siya na lang ang natitirang buhay sa base. Kinabukasan, si Tawan ay nakatuon sa pag-iimbak ng pagkain sa base. Pero naramdaman niya ang uhaw at naalala ang sinabi ng kaibigan niyang si Hyung, na dapat niyang pumunta sa emergency water supply na nasa ref sa base. Pinuntahan niya ito, ngunit sa kasamaang palad, natuklasan niya ang katawan ni Hyung na namatay sa ref. Napagtanto niya na ang kaibigan niya ay nagpasya na mas mabuting magyelo na lang kaysa harapin ng zombie apocalypse. Ang paningin sa katawan ng kaibigan niya ay nagbigay ng matinding sakit sa puso ni Tawan. Bilang isang engineer sa saang base, alam niya ang lokasyon ng mga generator sa base. Pinilit niyang buuin ang lakas ng loob niya at pumunta sa generator station upang maibalik ang supply ng elektrisidad at heating system sa base. Pagtatapos ng paglalakbay niya sa base, dumating siya sa generator station. Sa kabutihang palad, wala siyang nakikitang zombie sa paligid. Ngunit napagtanto niya na ang blizzard sa lugar na yun ay mas lalong lumalakas mula nang maitatag ang base sa Antarctica. Sa sandaling yun, lumalapit siya sa pinto ng generator station at nakatagpo ng isang kamay na nakalitaw mula sa ilalim ng pinto. Sa susunod na saglit, maraming malalakas na tunog ang narinig sa pinto. Napaatras si Tawan sa takot at naisip na ang generator station ay kontrolado ng mga zombie. Hindi niya maaring pumasok. Naalala niya ang lahat ng mga katawan na nakita niya sa base, pati na ang mga mahalagang tao na nahulog sa labanan. Sa panibagong pagkakataon, naalala niya na may emergency generator sa tabi ng engine room. Pinilit niyang maglakbay sa kabila ng mapanghamong blizzard. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, napansin niya ang malaking usok na lumalabas mula sa Chenling Station. Ang base ng China. Hindi niya inisip ang base ng China. Sa halip, nagbigay siya ng higit na pansin sa kanyang sariling survival. Ang protagonist ay sa wakas ay umabot sa engine room. Ang unang nakita niya sa harap niya ay isang kakaibang itim na likido, katulad ng nakita niya sa katawan ni Lee. Napagtanto niya kung ano yun at nagpapatuloy sa loob. Naiisip niya kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa kanya. Ang batang ito ay maaaring sana ay nakaiwas sa lahat ng ito kung pinili niyang manatili bilang piloto sa loob ng army. Pero iniwan siya ni Minil, naganap na nasira ang kanyang mga plano. Dahil sa abandonment na yun, pinili niyang maging isang engineer. Biglang, ang batang ay naaga mula sa kanyang iniisip ng isang tunog na nanggagaling sa bintana. Isang bundok ng nyebe ang bumagsak sa katawan na hindi niya napansin. Lumapit ang protagonist at mabilis na umatake gamit ang long spear. Pero napagtanto niyang hindi ito zombie. Sa halip, ito ay ang bangkay ng isang pangkaraniwang lalaki na nagyelo. Napagtanto niya mula sa itsura ng mukha ng lalaki na siya ay Chinese, marahil mula sa base ng Qing. Sa panibagong pagkakataon, narinig ang isa pang tunog mula sa itaas, kaya't napagtanto niya na mayroon pang pangalawang palapag ang base. Pinili niyang buuin ang kanyang lakas ng loob at umakyat sa hagdan upang alamin kung ano yun. Tawan ay maingat na umaakyat sa hagdan at nagsimulang maglakbay sa pasilyo. Biglang, may umatake sa kanya gamit ang isang wrench. Pinilit niyang depensahan ang kanyang sarili at kinuha ang kamay ng umaatake na sumisigaw at nagtatanong kung siya ay dapat pakawalan. Napagtanto ng batang hindi ito zombie, kundi isang tao. Ang umaatake ay sumubok na makawala sa mga bisig ng protagonist at mabilis siyang pinyal against the wall. Ang protagonist ay tinitignan ng mukha ng babae at nagtatanong kung ito ay si Sujan. Lumalabas ang munting pag-asa sa mga mata ng babae nang marinig ang pangalan niya at natuklasan ang identity ng batang lalaki. Tinititigan nila ang isa't isa sa ilang sandali.
Maya-maya, ang dalawa ay naupo sa tabi ng isang apoy na ginawa ng protagonist. Tinanong ni Tuan si Sujan kung anong nangyari, pero sinabi ng babae na hindi niya alam at nais niya ring itanong sa batang lalaki ang parehong tanong. Ang protagonist ay nagtatanong kung ang babae ay nasa base sa loob ng panahong yun. Sagot ni Sujan, bago ang lahat ng kaguluhan, siya ay pumunta sa base ng Machu Picchu para sa isang medical visit. Ngunit noong bumalik siya, ang lahat ay nasa kaguluhan. Ang protagonist ay nakikinig at ang curiosity niya ay tumataas. Naalala niya ang wrench na ginamit niya at ang ilang sugat sa katawan ng mga kasama niya na parang ginawa gamit ang mga kasangkapan. Sa puntong yun, tinanong niya si Sujan kung talagang umabot ng 3 hanggang 4 na araw para makabalik mula sa Machu Picchu. At kung bakit hindi niya ginamit ang snowmobile para makabalik ng mas mabilis. Sumagot si Sujan na ang kanyang sasakyan ay nasira sa base ng Machu Picchu. Napansin ng babae ang tono ng boses ng protagonist at tinanong siya kung may iniisip siyang masama tungkol sa kanya. Ang batang lalaki ay humingi ng paumanhin at inamin na siya ay may alinlangan dahil sa kalituhan sa lahat ng pangyayari. Ang babae ay tahimik sa simula, pero pagkatapos ng maraming pag-uusap nila, nakakaramdam sila ng kaunting ginhawa dahil hindi sila naging zombie. Ngunit pareho pa rin silang nag-aalala kung makaliligtas sila sa katagalan. Ang protagonist ay maingat na nag-aanalisa sa sitwasyon at nagdesisyon na makaligtas. Alam niya na magiging malaking tulong kung mayroon siyang isang doktor na magiging kaalyado. Habang iniisip ito, iminungkahi niya kay Sujan na dapat silang magtulungan dahil sila lang ang natitirang buhay sa base. Sabi niya na gusto niyang buhayin ng kuryente at hindi niya magagawa yun ng mag-isa. Pumayag ang babae dahil takot din siyang manatili sa lugar na yun ng mag-isa. Bago sila umalis, ang protagonist ay nagdesisyon na palitan ang armas niya. Tinanong siya ni Sujan kung bakit. Sinabi niya na ang isang wrench ay mas malakas sa laban kaysa sa spear, habang ang spear naman ay mas ligtas para sa babae. Ang protagonist ay nagbigay ng pinakamalakas na sandata sa kanya dahil gusto niyang magtiwala sa babae. Ang babae ay ngumiti sa narinig niya ito at pumayag sa plano. Parehong nilang pinagbuklod ang kanilang mga kamay upang aisil ang simula ng isang malaking pagkakaibigan. Ngunit biglang, ang dalawa ay naabala ng isang malakas na tunog mula sa ibaba. Hindi nag-aksaya ng oras ang protagonist at mabilis silang pumunta sa pinagmulan ng tunog. Ang batang lalaki ay nangunguna sa sitwasyon habang ang babae naman ay nasa likod na may hawak na spear. Si Sujan ay nanginginig sa takot. Tinanong niya ang batang lalaki kung iniwan ba niya ang pinto na bukas noong umakyat siya sa itaas. Sagot ng protagonist, syempre hindi, at maingat niyang naaalala na isinara niya ang pinto. Ngunit sa puntong yun, napagtanto nilang ang pinto ay bukas na. Makikita nila ang mga bakas ng mga paa sa nyebe na nagtuturo sa direksyon ng ibaba ng bahay. Pinanatili ng protagonist ang kanyang composure at sinabi na dapat nilang isara ang pinto. Sa ganitong paraan, sila ay makakaya ng isang kaaway lamang. Mabagal nilang pinagmulan ang hagdan. Si Tuan ay mabilis na sinaway si Sujan at sinabing mag-ingat dahil napakatalas ng pandinig ng mga zombie sa tunog. Si Sujan ay huminga ng malalim at tiniyak na mas magiging maingat siya. Sa wakas, narating nila ang pinto at napansin ni Tuan na may snowmobile sa labas. Sa sandaling yun, isang ingay ang umagaw ng pansin niya. Nakita niyang may paparating na maraming zombie. Si Tuan ay labis na ninervyos at nagtaka kung paano napunta ang mga nilalang na ito sa lugar na yun ng ganoon kabilis. Agad niyang inutusan si Sujan na tulungan siyang isara ang pinto sa pamamagitan ng pagtulak ng nyebe pabalik. Sinubukan nilang itulak, ngunit hindi nila mag-alaw dahil masyado nang nagyelo ang nyebe. Napansin ni Sujan ang mabilis na paglapit ng mga zombie. Wala siyang ibang naisip kundi sipay ng nyebe ng buong lakas. Dahil dito, nakuha nila ang atensyon ng lahat ng zombie. Ngunit sa kabila nito, nagawa nilang isara ang pinto. Pagkatapos, kapwa sila naupo sa sahig, humihingal at nakaramdam ng ginhawa. Hinawakan ni Tuan ang kamay ni Sujan at sinabing ligtas na sila. Agad naman siyang tinanong ni Sujan kung siya ba ay nanliligaw, ngunit sinagot siya ni Tuan ng seryosong tono. Sinasabing huwag siyang mag-isip ng ganoon. Sa susunod na sandali, iniabot ni Tuan ang flashlight kay Sujan at inutusan siyang sindihan ito habang isinasara niya ng husto ang pinto gamit ang pamingwit na linya. Habang abala si Tuan, tinanong ni Sujan kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga zombie at ang mga itim na likidong nakita nila kanina. Sinabi niyang oras na upang malaman ang katotohanan. Inamin ni Sujan na ang itim na likidong yun ay mula sa nilalang na kanyang nilabanan sa generator room. Sinabi niyang napilitan siyang patayin ito nang subukan itong umatake habang sinusubukan niyang ibalik ang kuryente. Napagtanto ni Tuan ang koneksyon at nagsimulang tanungin siya ng mas maayos. Bago pa man siya makapagtanong ng iba pa,
isang malakas na tunog mula sa loob ng bahay ang muling nakaagaw ng kanilang atensyon. Biglang naalala nilang may isang taong pumasok. Si Tawan ang nanguna sa sitwasyon at inutusan si Sujan na manatiling mapagmasid at ipaalam kung may makitang kakaiba. Sinundan nila ang bakas ng nilalang hanggang sa huminto ito sa isang bahagi ng bahay. Nagmungkahi si Tawan na pumunta sila sa generator upang mabuhay ang kuryente. Sumang-ayon si Sujan. Nakarating silang dalawa sa emergency generator at masaya si Tawan. Ngunit bigla na lang may narinig na kakaibang ingay si Sujan. Tumigil siya, tumingin sa likuran, ngunit wala siyang nakita. Sigurado si Sujan na may narinig siya, kaya't sinimulan niyang obserbahan ang paligid. Habang tumitingala si Tawan sa ikalawang palapag, biglang bumagsak mula sa kisame ang isang zombie. Inatake nito si Tawan at natumba siya. Si Sujan ay nagpanik at pinilit panatilihin ang spear sa kanyang mga kamay. Habang nakakaramdam ng matinding takot, sumigaw si Tawan kay Sujan na gamitin ang sibat para sa zombie. Ngunit bigla siyang nagbago ng isip at inutusan na lamang siyang manatili sa kinalalagyan niya. Napagdesisyonan ni Tawan na harapin ang nilalang mag-isa. Pinilit niyang itulak ang zombie pabalik, pero nadulas ang wrench nang sinusubukan niya itong abutin. Sa sandaling yun, lumitaw ang zombie mula sa likod. Wala nang ibang magawa si Tawan kundi muling sumigaw kay Sujan. Agad niyang sinaksak ang zombie gamit ang sibat. Pinanatiling nakadiin ito habang itinulak ang wrench pabalik kay Tawan. Kinuha ni Tawan ang wrench at mabilis na umatake, ngunit tumalon ang zombie at nabali ang dulo ng sibat. Sinabihan ni Tawan si Sujan na tumakbo na, pero tumanggi ang babae na iwan siya mag-isa. Naisip ni Tawan na walang ibang armas na maaaring gamitin laban sa zombie, kaya't nag-isip siya ng paraan. Sa sandaling yun, nagkaroon siya ng ideya. Tumakbo siya papunta sa engine room, hinahamon ng zombie na sundan siya. Sumigaw si Sujan, nagtanong kung ano ang ginagawa ni Tawan. Sinagot siya nito na manatili sa kanyang kinalalagyan. Alam ni Tawan ang bawat sulok ng engine room na parang sariling kwarto niya. Kaya sigurado siyang may paraan para talunin ang nilalang. Pagdating sa engine room, napansin ni Tawan na hindi siya sinundan ng zombie. Napaisip siya kung napansin ba ng nilalang ang plano niya, pero naisip niyang hindi ito ganoon katalino. Bumalik siya kay Sujan na pinagalitan siya sa ginawa niya. Ipinaliwanag ni Tawan ang kanyang plano, patayin ang mga ilaw, gumamit ng bitag, at labanan ng zombie ng may kalamangan. Pilit na sinunod ni Sujan ang utos na patayin ang flashlight at manatiling tahimik. Ngunit kinuha niya ang scalpel mula sa kanyang bag bilang karagdagang proteksyon. Nagsimulang sumigaw si Tawan, tinatawag ang zombie at hinahamon nitong umatake. Napagtanto niyang walang nangyayari kaya nagkaroon siya ng ibang ideya. Sinugatan niya ang sarili sa braso at ilang patak ng dugo ang tumulo sa sahig. Sa sandaling yun, itinaas niya ang wrench at sinabi na nasugatan siya, sabay tanong kung ayaw bang lumabas ng zombie. Epektibo ang kanyang plano dahil may narinig siyang ingay mula sa itaas. Ang nilalang ay tumakbo ng mabilis papunta sa amoy ng dugo. Napakabilis ng zombie na halos hindi ito masundan ng mata ni Tawan. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang zombie sa harapan niya. Natuwa si Tawan sa loob-loob niya dahil gumana ang plano at nagsimulang tumakbo. Hinabol siya ng zombie na madaling natali sa fishing line na itinanim niya. Sa kalagitnaan, epektibo ang trap at bumagsak ang zombie sa sahig. Sumigaw si Tawan kay Sujan na buksan ang ilaw at agad siyang sumunod. Sinimulan niyang hatawin ang zombie gamit ang wrench at lumabas muli ang itim na likido mula rito. Nagsimulang maglaho ang zombie at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tawan. Nang bamaling siya kay Sujan, nakita niya itong tumatakbo palapit sa kanya, may hawak na spear na may nakakabit na scalpel sa dulo. Hindi makapaniwala si Tawan na pagtataksilan siya. Bigla niyang naalala ang panahon noong kolehiyo, nung unang pinag-usapan si Sujan. Nagtanong ang kasama niya sa dorm kung kilala niya si Sujan, at tumango siya. Sinabi ng kaibigan na si Sujan ay napakatalino at narinig niyang isa siyang elite specialist. Nagulat si Tawan at sinabing madali itong makakapagtayo ng sariling clinic. Idinagdag ng kaibigan na bago yun, nagtrabaho si Sujan ng 1 taon kasama ang mga doktor sa iba't ibang lugar sa bansa. Nabalik si Tawan sa kasalukuyan. Lumapit ang spear malapit sa ulo niya at tumama ito sa zombie na nasa likuran niya. Hindi niya napansin ang presensya nito at madali sana siyang inatake kung wala si Sujan. Bumagsak sa sahig si Sujan at nagsimulang umiyak, sinabing dapat tumigil si Tawan sa pag-ako niya na solusyonan ang lahat na mag-isa. Niyakap siya ni Tawan at sinubukang pakalmayin. Sinabi niyang ayos na ang lahat at ligtas na sila. Galit na sinabi ni Sujan kung ano ang gagawin ni Tawan kung pumalpak ang plano. Sinagot ni Tawan na hindi yun mangyayari dahil nariyan siya. Napansin ni Sujan ang sugat sa braso ni Tawan at tinanong kung ano yun.
Ipinaliwanag ni Tawan na siya mismo ang gumawa nito para maakit ang zombie. Hinayla ni Sujan ang braso niya at sinabing gagamutin niya ito. Sinabihan siya ni Tawan na mag-ingat at tinanong kung nakuha niya ang medical license niya sa cereal box. Nagpatuloy sa pagtatalo ang dalawa habang binibendahan ang sugat. Nang matapos ang gamutan, bumalik sila sa mga bangkay. Sinabi ni Sujan na mabilis mag-adapt ang mga tao, ngayon, para na silang mga desperado na nagsusuri ng mga bangkay. Habang nakikinig si Tawan, napagtanto niyang tama si Sujan. Hindi niya naisip na makakapatay siya ng ganoon kadali, pero hindi na niya mabilang kung ilang bangkay ang nakuha niya. Mabilis niyang inanalisa ang dalawang zombie at napansin na mayroon silang antas ng intelihensya na wala sa ibang zombie tulad ni Lee. Naging mas nag-aalala siya at naisip kung ano ang sanhi ng pagdevelop na ito. Napansin ni Sujan na tahimik si Tawan at tinanong kung ayos lang siya. Tumango siya at sinabing masaya siyang kasama si Sujan, kung wala siya, malamang kinain na siya. Sinagot ito ni Sujan at sinabing pareho ang nararamdaman niya. Pagkatapos, pumunta sila sa generator. Binuksan ni Tawan ang panel at sinubok ang i-on ito. Pinindot niya ang lahat ng buttons pero wala pa rin. Binuksan niya ang pinto at nagulat. Tinanong ni Sujan kung ano ang nangyari at nagsimulang magmura si Tawan. Sinasabing kinuha ng mga tumakas ang battery. Bukod dito, kinuha rin nila ang pagkain at wala nang natira para sa kanila. Maya-maya, nilinisan ni Sujan ang sugat ni Tawan. Nagreklamo si Tawan na masakit. Sinabi ni Sujan na tiisin niya ito dahil alkohol lang naman. Napansin ni Tawan ang oras at natuklasang mahigit 4 na oras na mula nang bumalik sila sa base. Habang umiigting ang sitwasyon, ubos na rin ang panggatong at wala pa rin silang kuryente. Malungkot na yumuko si Sujan. Tiningnan ni Tawan ang benda sa kanyang braso at tinanong si Sujan kung nakita na niya ang itim na likidong nag-evaporate mula sa mga zombie. Sinabi ni Sujan na oo, pero hindi niya alam ang sanhi nito. Idinagdag niyang natutunaw at naglalaho rin ang mga bangkay ng ilang zombie at tila walang ulat tungkol dito. Tumingin si Tawan kay Sujan, naghihintay itong may sasabihin, pero ilang segundo silang nagtititigan. Napahiya si Tawan at ibinaling ang tingin, saka nagbago ng paksa, sinasabing mas mabuting kumuha ng oil. Kontra si Sujan at sinabing magkakaroon ng maraming usok na makakasuffocate sa kanila. Sumang-ayon si Tawan at muling nagalit sa mga tumakas. Maya-maya, tumigil siya sa pagmumura at biglang natawa. Nag-alala si Sujan at tinanong kung nilalagnat siya. Sumagot si Tawan na may naisip siyang paraan para makakuha ng battery. Hindi ito maunawaan ni Sujan kaya't nagtanong. Masayang sinabi ni Tawan na alam niya kung paano mabawi ang battery. Dali-dali silang pumunta sa bintana at nakita pa rin nila ang mga zombies sa labas. Tinuro niya ang motorsiklo at sinabing may battery ito na pwedeng gamitin sa generator. Tinugon ni Sujan na marami pa ring zombies sa paligid, kaya mahirap makuha ang battery. Ngumiti si Tawan at sinabing mas mabuti ngayon. Ilang minuto ang lumipas, sinabi ni Sujan na naihanda na niya ang mga bote ng alcohol. Natatakot siya na baka hindi gumana ang plano, pero tiwala siya kay Tawan. Lumapit si Tawan sa bintana at tinignan ang mga zombie na sumusubok pumasok sa bahay. Nagsimula siyang magbilang at sa huling segundo, sinindihan ang bote, sabay hagis sa mga zombie. Mabilis kumalat ang apoy at nagsimulang sumigaw ang mga zombie. Natuwa sina Tawan at Sujan, pero agad na nag-iba ang ekspresyon ni Tawan. Tama ang hinala niya, ang mga zombie ay hindi nakakaramdam ng sakit. Patuloy silang bumabangga sa pinto na parang walang nangyari. Tinanong ni Sujan kung may plan B si Tawan. Kumuha si Tawan ng isang bote na walang laman at inihagis ito malapit sa mga zombie. Wala ni isang nilalang ang nakapansin sa bote. Sinabi ng protagonist na tama ang kanilang hinala, natutunaw na ang mga zombie at nawawala na rin ang pandinig ng mga ito. Sa puntong yun, nakita niya ang pagkakataong makuha ang battery. Sinabihan ni Tawan si Sujan na manatili sa loob ng gusali, pero pinaalala ng babae na buhay pa siya dahil sa tulong niya. Nagpakawalas si Tawan ng nakakatawang mukha at tinanong kung gaano siya kabilis tumakbo sa 100 metro. Hindi sumagot si Sujan. Hinaplos ni Tawan ang buhok niya at sinabing ginagawa lang niya ito dahil gusto niyang maging ligtas si Sujan. Idinagdag niya na babalik siya, kaya maghintay lang. Isinuot ng protagonist ang kanyang cold suit at naghanda ng umalis, pero tinanong muna si Sujan kung ang motorsiklo na ginamit nito ay malapit lang sa kanilang tinutuluyan. Tumango si Sujan bilang kumpirmasyon. Umalis si Tawan sa gusali at sinabing huwag buksan ang pinto maliban na lang kung siya mismo ang mag-utos. Sa wakas, nakarating siya sa lupa at tumakbo papunta sa motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan niya ito at nakita niyang natabunan na ng niyebe. Habang naghihintay si Sujan sa loob ng gusali,
Tinitigan niya ang bangkay ng Chinese geologist at naisip na nakita na niya ito noon. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa nito sa Antarctica. Sa kanyang pag-iisip, naging kainahinala ito dahil maraming geologists at biologists mula sa iba't ibang bansa ang pinadala doon. Hindi siya nakarating sa anumang conclusion pero hiniling niya sa isip na bilisan ni Tuan dahil natatakot siya. Bigla niyang narinig ang ingay sa labas at napagtantong bumalik na ang lalaki. Mabilis siyang nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Dumaan si Tuan sa mga zombie ng mabilis, gamit ang isang bat para patumbahin ang mga ito. Mukhang nawala na siya ng takot sa lahat ng bagay. Muli siyang tinawag ni Sujan, pero sinagot siya ng protagonist na iba ang modelo ng motorsiklo at hindi compatible ang battery nito. Sinabi niyang gagawa siya ng daan para makadaan ng ligtas si Sujan at mailipat ang kahoy. Pinatakbo ni Tuan ang motorsiklo at sinimulang hatawin ang mga zombie. Sabi niya, masaya na siya sa ginagawa at titigil lang kapag natalo na ang lahat. Pumunta si Tuan sa isang zombie, pero sa oras ng pag-atake, nakaiwas ito. Tumingin siya pabalik, nagulat, at biglang hinabol ng isa pang zombie na biglang lumitaw. Bigla siyang hinawakan ng nilalang at pareho silang bumagsak sa lupa. Nakaalis si Tuan at nakalayo ng kaunti sa zombie. Sumigaw si Sujan nang nag-aalala. Hinarap ni Tuan ang zombie na may apoy pa rin sa katawan. Napansin niyang naiwan ang bat, pero mabuti na lang dala pa rin niya ang wrench. Ngumiti siya at umabante para umatake. Mas mabilis ang zombie at inisip ni Tuan kung isa ito sa mga special. Inihampas niya ang wrench sa ulo ng zombie, pero nakaiwas ito at sa halip ay nataman ang braso niya. Biglang lumitaw ang isa pang zombie at pareho silang bumagsak. Ginamit ni Tuan ang pagkakataon at sinimulang hatawin ang mga ito ng buong lakas. Biglang may isa pang zombie na sumugod, dahilan para matambas si Tuan at mawalan ng balanse. Nahulog din ang wrench niya at nahawakan siya ng nilalang. Inihagis ng zombie si Tuan sa balikat nito at itinapon siya palayo. Naisip ng protagonist kung ang zombie ba na ito ay isang fighter. Hinawakan niya ang damit ng zombie at sinabing nagjudo rin siya, saka inihagis ang nilalang papunta sa iba pang mga monster. Ginamit ni Tuan ang pagkakataon para makuha muli ang wrench niya. Nang makuha ito, nagsimula siyang umatake muli, pero kaagad siyang napaligiran ng mga zombie. Nagmumura siya at sinabing magiging iba sana ang lahat kung mayroon siyang mas maayos na sandata. Bigla niyang narinig ang isang boses na tumatawag sa kanya ng malumanay. Napagtanto niyang si Sujan yun. Naisip niyang kahit dalawa sila laban sa tatlong zombie, sa ganitong malakas na snowstorm, malaking kalamangan ng mga zombie laban sa tao. Naghahanap ng plano si Tuan at napansin niya ang isang wooden shed. Sumigaw siya kay Sujan na huwag lumapit at bumalik sa gusali. Tumakbo si Tuan at lahat ng zombie ay sumunod sa kanya. Pinanood ni Sujan ang eksena, nag-aalala, nang bigla niyang marinig ang isang ingay sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niyang hinihila ng isang zombie ang pantalon niya. Madali niya itong pinuksa at saka lumingon, hinahanap si Tuan. Nagalit siya dahil pinapahamak nito ang sarili ng mag-isa. Sumigaw siya ng pangalan ni Tuan, pero walang sumagot. Nakita niya ang maraming zombie na nakapalibot sa pintuan ng shed at inakala niyang nakapagtago doon ng protagonist, pero nananatili pa rin siyang nag-aalala. Biglang may zombie na tumingin ng diretso sa kanya at sumigaw, parang sinasabing huwag siyang lumapit. Nanigas si Sujan sa kinatatayuan niya. Habang lumalayo siya, napagtanto niyang lubos niyang minamaliit ang mga zombie, iniisip niyang kaya niyang kontrolin ang mga ito mag-isa. Dahil dito, mas lalo siyang nag-alala para kay Tuan. Biglang narinig ni Sujan ang ingay mula sa loob ng shed at natakot siya. Lumabas si Tuan na may hawak na chainsaw at sinimulang sirain ang pinto. Natuwa si Sujan na ligtas pa rin siya. Binuksan ni Tuan ang pinto, ngumiti, at umatake sa mga zombie. Isa-isa niyang nilipol ang mga ito, pero ang huling zombie ay tila kakaiba. Hinawakan nito ang chainsaw gamit ang ulo nito. Sa sumunod na sandali, tumalon ito kay Tuan, dahilan para mabitawan niya ang chainsaw. Naisip niyang galit na galit kung bakit parang nag-i-evolve ang mga zombie na ito. Nagsimulang maglabas ng kakaibang itim na likido ang zombie. Nagulat si Tuan dahil hindi nito sinusubukang kagatin siya. Bigla niyang naintindihan ang layunin ng nilalang, gustong ipainom sa kanya ang itim na likido para ma-infect siya. Nang mapagtanto ito, tinakpan ng protagonist ang bibig niya. Lumapit si Sujan mula sa likod at inatake ang zombie gamit ang sibat, saka itinapon nito palayo. Tumingin si Sujan nang nag-aalala. Tinanong kung okay lang siya at kung nakainom ba siya ng itim likido. Sinigurado ni Tuan na ayos lang siya at ngumiti. Tinulungan siya ni Sujan makatayo at sinabing hindi niya mapapatawad si Tuan kung mapapahamak siya. Muling nagpasalamat ang protagonist sa pagsagip sa kanya.
Sinabi niya na malapit ng dumilim at mas mabuting bumalik na para maikabit ang battery at mailagay ang kahoy. Pagbalik nila sa gusali, inilipat nila ang mga kahoy papunta sa engine room. Para sa ngayon, kikilos sila base sa kailangan. Naibalik ni Tuan ang kuryente pero napansin niyang hindi sapat ang battery ng motorsiklo para sa heating. Kaya kinuha niya ang mas maraming kahoy at inakyat ito sa ikalawang palapag. Nang bumalik ang kuryente, isang aparato ang nakaagaw ng pansin ni Tuan. Tumakbo siya papunta sa tunog at natuklasang gumagana pa rin ang radio communicator. Agad niyang kinuha ang walkie-talkie at nakipag-ugnayan sa nasa kabilang linya. Isang boses na Ingles ang nagtanong kung nasaan siya. Sa wakas, nagkaroon ng pag-asa si Tuan at Sujan. Mabilis na nagpakilala ang protagonist bilang 01 at humingi ng rescue team. Sinadyang hindi niya banggitin ang tungkol sa mga zombie, pero tinanong siya ng nasa kabilang linya kung buhay pa ba siya. Medyo naguluhan si Tuan at Sujan. Lumipat ang eksena sa kabilang linya, kung saan isang lalaking nakasuot ng cold suit ang nagsabing magpapadala siya ng rescue team para sa kanila. Pagkatapos, pinutol niya ang usapan at tinawagan ang boss niya. Ang boss, na tumingin sa bangkay ng isang hayop, ay agresibong sumagot na narinig niya ang pag-uusap. Tumayo ito at sinabing panahon na para maghanap. Samantala, nagtataka si Tuan kung ano ang ibig sabihin ng tanong na buhay pa ba. Nainis siya dahil hindi nagpakilala ang kausap o nagtanong tungkol sa bilang ng survivors. Sinabi ni Sujan na ang tanong ay para lamang alamin kung ligtas sila, pero sinagot siya ni Tuan na ang tanong na yun ay para lang malaman kung buhay pa sila. Naisip ng protagonist na alam ng mga ito ang tungkol sa sitwasyon ng zombie. Dinugtungan niya na marahil ay nakagamit na ng radio ang ibang survivors para magulat sa International Emergency Department. Pero sa halip na maghintay ng rescue, tumakas sa mga ito gamit ang lifeboat. Lalong nag-alala si Tuan dahil sa ginawa nilang transmission. Nagpalit ng paksa si Sujan at sinabi na napansing naglalaho ang mga bangkay ng zombie mula sa organs hanggang sa buto. Tinanong siya ni Tuan kung nakita niya ito. Sumagot si Sujan na napansin niya ito matapos niyang patayin ang unang zombie dahil sinigurado niyang hindi na ito babangon. Karaniwang inaabot ng isang araw bago maglaho ang mga ito. Sinabi niya ito ng natural habang kumakain. Ayon kay Tuan, kakaiba yun dahil ang bangkay ni Lee ay naglaho agad. Nalungkot si Sujan nang marinig ang pangalan ng kaibigan. Naisip niya ang huling mga zombie at na kapag pinapatay ang mga ito biglaan, mas matagal silang maglaho. Pero kung dahan-dahan, mas mabilis silang mawala. Ipinaliwanag niyang isa lang itong hypothesis. Hindi na alam ng protagonist kung ano ang iisipin at sinabing wala siyang nararamdamang pagkakaiba sa mga bangkay. Tinanong ni Sujan kung tingin niya darating ba talaga ang rescue team. Sinabi ni Tuan na hindi niya alam. Isa pang hindi mawala sa isip niya ay kung nasaan na ang ibang survivors na humingi ng tulong. Naisip ni Sujan na nasa mainland pa rin sila dahil wala silang bangka. Sinabi ni Tuan na kung may bangka sila, madali nilang mararating ang Livingston Island. Sinabi ni Sujan na naaalala niya ang lugar na yun dahil isa itong tourist spot. Tinanong niya kung hindi rin ba sila pwedeng pumunta roon. Tinawanan siya ni Tuan at tinanong kung maglalangoy siya. Naalala ni Sujan na kailangan nga pala nila ng bangka. Napansin ng protagonist na may pagkain lang sila para sa isang linggo. Sinabi niya kay Sujan na aalis sila kung hindi darating ang rescue team. Tinanong niya kung saan sila pupunta. Sinabi ni Tuan na sa base fridge. Nakilala ito ni Sujan at tinanong kung yun ba ang base ng Chile. Kinumpirma ito ni Tuan at sinabing may Air Force base doon, kaya posibleng may maliit na eroplano. Alam niyang magpalipad ng eroplano. Ngumiti si Sujan at sinabing sulit subukan yun. Pagkatapos ng pag-uusap, nagsimulang makaramdam ng antok ang dalawa pero hindi pa rin sila kampante kaya nagpasya silang magbantayan. Humiga si Sujan habang nag-aral ng mapa si Tuan. Masaya si Tuan na makita ang babaeng nakatulog na. Bumalik siya sa pagsisircle sa mapa pero hindi nagtagal, inantok din siya. Sinubukan niyang labanan ito pero nakatulog siya. May silhouette na pumasok sa pintuan. Sa kanyang panaginip, naalala niya ang kapatid na babae na sinaway siya sa pagtulog. Tinanong siya nito kung paano niya poprotektahan ang bansa kung ganoon siya. Sinabi niyang hindi man niya maprotektahan ang bansa, sigurado siyang mapoprotektahan niya ito. Ngumiti ang babae at tinanong kung ibig sabihin ba noon ay pupunta siya para sagipin ito kung may mangyari. Nangako si Tuan na tatakbo siya kung kailangan siya. Biglang nagbago ang eksena, naging zombie ang kapatid niya at inatake siya. Nagising si Tuan ng desperado, hinawakan ang leg niya. Lumapit si Sujan at tinanong kung okay lang siya. Nanginginig pa rin ang protagonist habang humihingi ng pasensya sa pagdodosing off. Ngumiti si Sujan at sinabing ayos lang yun dahil nakatulog naman siya ng maayos.
Pagkatapos ng ilang oras, naghanda ang dalawa para umalis sa gusali. Sinabi ni Tuan na dadalhin niya ang maliit na radio, GPS, at pagkain. Nanginginig na tinanong ni Sujan kung dadalhin ba niya ang chainsaw. Sinabi ni Tuan na ito ay lihim na alam lang nila ng kapitan. Biglang may narinig silang ingay sa labas. Nanginginig silang nagtinginan. Habang lumalakas ang tunog, napagtanto ni Tuan na ito ay isang putok ng baril. Tumakbo siya at pinatay ang lahat ng ilaw. Tinanong ni Sujan kung rescue team na yon. Sinabi ni Tuan na hindi siya sigurado. Naalala ni Tuan na bawal ang firearm sa lugar na ito. Sinabi ni Tuan na wala rin siyang binanggit na tungkol sa zombie nang makipag-ugnayan siya. Sa sandaling yun, isang boses ang narinig mula sa radio. Nagpakilala ang lalaki bilang leader ng rescue team at tinanong kung buhay pa si 01. Pinili ng protagonist na huwag sumagot dahil kainahinala ang rescue team. Naalala niya ang sinabi ni Sujan na kapag may deadly contamination, sinusunog ng mga doktor ang lahat ng malapit sa infection. Sinabi ni Tuan na yun mismo ang dahilan. Naniniwala siya na alam na ng mga tao sa labas ng Antarctica ang nangyayari, pero walang benepisyong ipaalam sa mundo ang tungkol sa zombie outbreak. Malamang, ang plano ng mga taong ito ay puksain ang lahat ng survivors para walang makapag-leak ng impormasyon sa ibang bahagi ng mundo. Sabi ni Sujan, imposibleng gawin yun ng kahit sino, pero sinabi ni Tuan na yun ang pinakamadaling paraan para maalis sila. Sumilip siya sa bintana at nakita ang maraming zombie na natutamba. Pagkatapos, napansin niya ang dalawang lalaki na mukhang mahusay ang kagamitan. Agad na napagtanto ng protagonist na ang mga lalaking ito ay hinahabol sila. Yumuko siya at sinabi kay Sujan na nasa peligro sila. Tinanong ng babae kung hindi talaga rescue team ang mga ito. Malungkot na tumingin si Tuan, at napagtanto ni Sujan na hindi mabubuti ang mga lalaking ito. Sinabi ng binata na sa ngayon, magtatago muna sila at susuriin ang sitwasyon. Biglang nabasag ang bintana sa itaas nila, at tumalsik ang mga bubog sa paligid. Nagkubli silang dalawa habang nagpaulan ng bala ang mga lalaki sa labas ng gusali habang nag-uusap sa Ingles. Pinagalitan ng isa na naka-brown cap ang kasama dahil sa pabaya nitong pagpapaputok. Sumagot ang naka-white hood na ganoon lang talaga ang paraan niya ng paggalaw, pero bigla siyang naputol nang may marinig mula sa kanyang walkie-talkie. Narinig nila ang boses ng protagonist na nagtatanong kung naririnig nila siya. Agad na sumagot ang naka-white hood ng oo at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Tuan na okay siya at tinanong kung matutulungan siya. Ngumiti ng may kasiyahan ng lalaki nang marinig ito at tinanong kung nasaan siya. Sumagot si Tuan na nasa gilid siya ng base, sa isang dalawang palapag na gusali, at walang mga zombie doon. Naguluhan ang lalaki sa lokasyon at sinabing pupuntahan niya ito para sagipin siya. Ilang minuto ang lumipas, sinilip ni Sujan ang butas sa pintuan at sinabing gumagana ang plano, nahulog sa bitag ang mga lalaki. Pero napansin niyang kinuha ng isa sa kanila ang motorcycle. Sa tingin ni Tuan, sinusubukan nilang alisin ang mga ebidensya. Tinanong ni Sujan kung ano na ang susunod nilang gagawin. Ipinakita ni Tuan ang pamingwit na may tali at ngumiti. Napatingin ang babae at sinabing may masama siyang kutob. Sumagot si Tuan na hindi sila basta-basta susuko. Lumipat ang eksena sa naka-white hood na lalaki habang nilulusob ang gusaling binanggit ni Tuan. Sinabi niyang ito na ang huling kwarto. Sa likuran niya, may mga nakabagsak na bangkay. Napagtanto niyang wala roon ang protagonist. Tinawagan niya ang kapitan na si So gamit ang walkie-talkie at sinabing naloko sila ng kalaban. Tinawag siyang tanga ng kapitan at inutusan na sundin ang manual. Sumang-ayon ang lalaki pero galit na pinagbuntunan si Tuan ng sisi. Sinimulan niyang halugugin ang lahat ng gusali at sinabing sisirain niya ang binata gamit ang sariling mga kamay. Sumakay siya sa motorsiklo at binilisan ng takbo. Buo ang tiwala niya at sinabing kahit gaano pa kagaling si Tuan, hindi niya matatalo ang may hawak ng baril. Pagdating niya, sinimulan niyang barilin ang gusali. Nabasag ang mga bintana habang sinisigaw niyang wala nang tatakasan ng survivor dahil siya'y parang daga na nahuli sa bitag. Napansin niya ang isang bukas na shed at tinanong kung yun ang energy building ng base. Naalala niya ang sinabi ng kapitan na sundin ang manual, kaya ngumiti siya at nagsabing gagawin niya yun. Samantala, nagtatago sina Tuan at Sujan. Hindi mo ari ni Tuan kung Ingles o Portuges ang sinasabi ng lalaki sa labas. Takot na takot si Sujan dahil pabaya ang pamamaril ng mga lalaki. Sinabi niyang baka tamaan sila nang hindi sinasadya. Pinakalma siya ni Tuan at sinabing ligtas sila maliban na lang kung may sumabog tulad ng bomba. Biglang may malakas na dilaw na liwanag na pumasok sa bintana, kasabay ng pagsabog sa labas. Napagtanto ni Tuan na ang energy building ang pinasabog. Naalala niya ang base sa China na sinira rin noon.
Ngayon, malinaw na ang mga lalaki ay pinupuntirya ang mga generator para gawing mahina ang mga survivor, mamatay sila sa gutom, sa lamig, o sa zombies. Sumigaw ang lalaki sa labas, tinatanong si Tuan kung naroon pa siya. Sinabi niyang wala nang ibang tatakbuhan ang binata at dito na magtatapos ang lahat. Niyakap ni Tuan si Sujan habang umaalingongaw sa isip niya ang salitang wakas. Alam niyang kahit makaligtas sila, magiging mahirap pa rin dahil nasa disyerto ng nagyayelong Antarctica sila. Pero hindi niya pwedeng sumuko dahil may mas mahalaga pa. Tinitigan niya si Sujan na nanginginig at naisip siya ang mahalaga. Sinabi niya kay Sujan na huwag mag-alala dahil malamang wala ng pangalawang bomba ang mga lalaki. Tumingin si Sujan sa kanya na puno ng luha ang mga mata. Sa labas, patuloy na nagpapaputok ang lalaki hanggang mapansin niya ang isang maliit na ilaw mula sa loob ng bahay. Napangiti siya at sinabing hindi dapat may kuryente pa matapos pasabugin ang generator. Napagtanto niyang naroon ang survivors kaya pinasok niya ang lugar. Sinuri niya ang ibaba at nakita ang dalawang motorsiklo. Sinabi niyang natagpuan na niya ang daga. Habang nagtatago sina Tuan at Sujan, tinanong ni Tuan kung anong wika ang sinasalita ng lalaki. Sa tingin ni Sujan, ito ay Espanyol. Biglang narinig ang boses ng kapitan sa walkie-talkie, inuutusang puksain ang sinumang survivor na makita. Kung wala, sirain ang emergency generator. Pagkatapos nito, sumigaw ang lalaki sa galit at sinabing aayusin niya ang sitwasyon. Pagpasok niya, nakita niya ang sahig na puno ng itim na likido. Naisip niyang baka nakipaglaban ang survivor sa zombie doon. Biglang may zombie na bumagsak mula sa kisame at inatake siya. Binanata niya ito gamit ang baril. Pagkatapos ay patuloy na naghahanap. Sinabi niyang magpakita na ang protagonist. Inis niyang sinabi na kung may granada lang siya, matagal na niyang sinira ang gusali. Biglang isang kamay ng zombie na nakabalot sa fishing line ang tumama sa lalaki. Natakot siya at iniwasan ito. Dumaan ang itim na likido malapit sa kanyang bibig at alam niyang mamamatay siya kung makainom nito. Sinabi niyang muntik na siya at naalala ang sinabi ng kapitan na nasa ilalim siya ng scoreboard. Lalo siyang nagalit at sumigaw na sisirain niya ang mga damn core-ins. Sa sandaling yun, nagliparan ang iba pang parte ng katawan ng zombie papunta sa kanya. Napansin niya kung saan ito nanggagaling at tumingin siya sa generator. Napangiti siya, ngunit biglang may lumitaw na katawan ng zombie na nakabitiw ng baliktad sa harapan niya. Nagulat siya at nagsimulang magpaputok, pero nawalan siya ng balanse at nahulog sa isang malapit na kahon. Sinamantala ito ni Tuan at hinayla ang fishing line, kaya bumuhos ang itim na likido sa katawan ng lalaki. Mabilis na binuksan ni Sujan ang ilaw. Pumwesto sila ng protagonist, pero iba ang nakita nila kaysa inaasahan. Ang lalaki ay sumisigaw sa sakit habang ang likido ay bumabaha sa kanyang mukha. Nagsimula siyang magmakaawa. Nalito si Tuan at tinanong kung ang taong nagbalak samire sa kanila ay humihingi ngayon ng tulong. Sumagot ang lalaki na gagawin niya ang kahit ano basta't huwag siyang patayin. Nagdududa si Sujan pero si Tuan ang nanguna sa sitwasyon. Itinutok niya ang chainsaw sakaling magbago ng isip ang lalaki. Tinanong niya kung sino ito at kung anong grupo ang kinabibilangan niya. Ipinakita ng lalaki ang Scorpion emblem sa kanyang damit. Galit na tinanong ni Tuan kung miyembro siya ng Red Scorpion. Biglang nagsuka ng itim na likido ang lalaki. Habang nangyayari ito, tinanong ni Tuan kung ilan sila na pumunta sa Antarctica. Pilit sumagot ang lalaki ngunit hindi makapagsalita. Lumapit si Sujan at sinabing oras na. Nagsimula nang magbago ang anyo ng lalaki. Nagalit si Tuan dahil marami pa siyang gustong itanong. Binuksan niya ang chainsaw ngunit nag-alinlangan. Sinabi ni Sujan na siya na lang ang gagawa nito, pero tumanggi si Tuan. Bagamat parang kontradiksyon ng pagpatay para makaligtas, wala siyang ibang pagpipilian. Nang tuluyang naging zombie ang lalaki, sumigaw ito bago tuluyang nawasak ni Tuan. Pagkatapos, naalala ng protagonist ang huling sinabi ng lalaki, isang bagay tungkol sa isang kumpanya. Sa tingin niya, may kinalaman ito sa Red Scorpion Battalion. Sinabi ni Tuan kay Sujan na hawakan ang baril. Sumunod ang babae ngunit halatang hindi siya sang-ayon. Naunawaan ni Tuan ang kanyang pag-aalinlangan pero ipinaliwanag niyang mahalaga ito kapag nasa peligro sila. Sa wakas, pumayag si Sujan. Binalaan sila ni Tuan na kailangan na nilang umalis dahil sobrang lakas ng Red Scorpion Organization. Sa tingin niya, may 80 miyembro ang grupo at posibleng galing sila sa Chilean base. Tinanong ni Sujan kung tatakas ba sila papunta sa kabilang direksyon. Sumagot si Tuan na hindi. Pupunta sila sa Chilean base. Nagulat si Sujan at tinanong kung bakit. Sinabi ni Tuan na posibleng ginagamit ng Red Scorpion ang base bilang kampo at doon nakatago ang kanilang supplies. Ipinaliwanag niya na ang grupo ay malamang nagkalat sa buong Antarctica upang linisin ang mga survivors.
Kaya kung puntahan nila ang base, malinis na ang daan at hindi nila kailangang mag-alala. Nagsimula silang maghanda para sa plano. Sa mga gamit ng lalaki, nakakita sila ng mga dagdag na magasin, radyo, kutsilyo, baril, at isang kaina-hinalang gamot. Hindi alam ni Tuan kung ano ito pero kinuha niya. Paglabas nila ng bahay, napansin nilang humina ang snowstorm. Pinagmasdan ni Tuan ang usok mula sa generator. Bigla, nang tumingin siya gamit ang binoculars, may nakita siyang kalabang eroplano, malamang mula sa Red Scorpion Organization. Agad siyang sumigaw para kay Sujan, at lumapit ito. Desperado niyang sinabi sa babae na tumakbo, pero hindi maintindihan ni Sujan ang nangyayari. Hinailan ni Tuan ang kanyang braso at sinabing may airstrike, malapit nang magsimula ang pagbobomba. Nagpatuloy sa pagtakbo ang dalawa para sa kanilang buhay. Sinimulang sirain ng eroplano ang lahat ng nasa paligid. Nagtanong si Sujan kung ano ang dapat nilang gawin, at sinabi ni Tuan na magtago sa snow. Biglang may bombang bumagsak malapit sa kanila, dahilan upang sila itanggayan ng pagsabog. Patuloy na umiikot ang eroplano sa lugar. Nakakita si Tuan ng butas at hinayla si Sujan papunta roon. Pinapasok niya ang babae sa loob at kinuha ang isang puting kumot mula sa kanyang bag, saka tinakpan silang dalawa. Ipinaliwanag ni Tuan na kailangan nilang manatili doon dahil malamang may thermal imaging equipment ang kalaban. Ang night bombing ang kanilang pangunahing pakay. Nagsimulang umiyak ng desperado si Sujan habang patuloy ang mga pagsabog sa paligid. Sa loob ng eroplano, may nagpakilala bilang Angel of Destruction at sinabing tapos na. Ang nyebe sa paligid ay nagsimulang magliyab, pati na rin ang mga gusali at shed. Nananatili pa rin sina Tuan at Sujan sa ilalim ng kumot habang nakikinig sa ingay. Umiiyak si Tuan habang nakatingin kay Sujan at tinanong kung ito na ba ang katapusan. Sa sandaling yon, inilagay ni Sujan ang kanyang kamay sa mukha ni Tuan at hinayla ito palapit sa kanya, pagkatapos ay hinalikan siya. Ilang segundo ang lumipas, bumagsak si Tuan kasama ang kumot, at huminga siya ng maluwag dahil wala na siyang naririnig na ingay mula sa eroplano. Lamingwi si Sujan sa paligid upang tiyaking walang kalaban habang nakahiga naman si Tuan sa snow, sinasabing nakaligtas sila. Pagkalipas ng 30 minuto mula sa atake, nakarecover ang dalawa ng ilang gamit. Sa kabutihang palad, ang pagkain na nasa bag ay ligtas pa rin. Subalit ang mga snowmobile na pinaghirapan nilang makuha ay nawasak. Dahil sa sitwasyong ito, nagsimula silang maghanap ng anumang kapaki-pakinabang sa mga nasira. Sa kabutihang palad, nakahanap si Sujan ng isang malita na may emergency coats, kaya agad silang nagpalit ng damit. Magandang desisyon ang pagpapalit dahil masyadong kapansin-pansin ang luma nilang red na coat. Sa sandaling yun, napansin ni Sujan ang isang bagay na lumilipad at tinanong kung yun ay isang seagull. Agad na nakita ni Tuan na yun ay isang eroplano at muling tinakpan ang kanilang mga sarili. Nagtanong siya kung kailan pa nakakita si Sujan ng ganoong kalaking seagull. Naguluhan si Sujan, at ipinaliwanag ni Tuan na yon ay isang eroplano ng US military. Nagulat si Sujan sa impormasyong ito. Sinabi ng protagonist na ang mga sundalo at ang pambobomba na umatake sa kanila ay mga Amerikano. Tinanong ni Sujan kung ibig bang sabihin nito na kahit makatakas sila sa Antarctica ay susundan pa rin sila ng Estados Unidos. Sumagot si Tuan na posible yun, pero hindi niya maintindihan kung bakit committed ang Amerika sa pag-eliminate ng mga survivors sa Antarctica. Sagot ni Sujan, ito ay dahil sa itim na likido. Tinanggal ni Tuan ang sheet at tinanong kung iniisip niya bang may zombies din sa US. Tumango ang babae at sinabing malamang. Tinanong ng protagonist kung paano niya napagdugtong ito. Ipinaliwanag ni Sujan na iniisip niyang ginagamit ang zombies dito para sa mga test, tulad ng pagpapasabog o pagsunog sa lahat. Naisip ni Tuan na tama ang kanyang hinala. Hinaplos niya ang buhok ng babae at sinabing matalino talaga siya. Sinagot naman ni Sujan na palagi siyang minamaliit nito. Nagkatinginan ang dalawa nang may ngiti sa kanilang mga mukha. Biglang naalala ng protagonist ang halik kanina at umiwas ng tingin, halatang nahihiya. Sinabi niyang pwede na silang tumayo dahil wala na ang eroplano. Nilinis ni Sujan ang kanyang damit at sinabing kahit ano pa ang mangyari, mahalaga ay buhay sila. Tinanong siya ni Tuan kung ano ang balak niyang gawin kapag nakalabas sila. Sagot ni Sujan, gusto niyang kumain ng Korean black bean noodles. Naisip pa niyang kumakain siya sa paborito niyang restaurant malapit sa bahay nila. Napatawa ng malakas si Tuan at sinabing bagay talaga yon kay Sujan. Nainis ang babae dahil akala niya ay pinagtatawanan siya nito. Sinimulan niyang batuhin ng niebe ang lalaki habang nagtatanong kung iniinsulto ba niya ang restaurant. Tumakbo si Tuan at sinabing natatawa lang siya, tapos tinanong kung gusto niya ng double order.
Hinabol siya ni Sujan hanggang mabangga niya si Tawan na biglang tumigil. Napansin niyang naging seryoso ito. Tinanong ni Sujan kung anong nangyari at sinabihang huwag siyang ganito dahil natatakot siya. Tinuro ni Tawan ang harapan at tinanong kung yun ba ang snowmobile na nasa perfect condition. Nilapitan nila ito at napagtantong gamit ito ng mga sundalo. Mukhang nagland ang mga ito sa baybayin at umalis. Posibleng hindi na sila babalik dahil sinira nila ang planta. Napagtanto ni Tawan na maswerte siya. Bukod dito, may radyo pa at sapat na gasolina ang snowmobile para makarating sa Chilean base. Nakaramdam ng kumpiyansa ang protagonist. Sumakay siya sa snowmobile kasama si Sujan at nagsimulang magmaneho. Sinabi niyang pupunta muna sila sa base ng China para maghanap ng supplies. Sumang-ayon si Sujan. Tinanong ni Tawan kung masarap ba talaga ang restaurant na yun. Sumigaw si Sujan ng oo. Sinabi ni Tawan na kapag nakalabas sila, kakain siya roon. Nagbago ang eksena patungo sa Chinese base sa Chile. Kita ang pinsalang dulot ng pambobomba. Nagkalat ang mga labi ng gusali sa nyebe. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, may isang lalaking buhay pa sa ilalim ng mga guho. Malubha ang kanyang kalagayan at nag-iwan siya ng bakas ng dugo habang gumagapang. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Tawan sa Chinese base. Napansin niyang pareho rin itong winasak, kagaya ng kanilang base. Sa pagpasok sa isang bahagi ng guho, natagpuan niya ang isang pamilyar na mukha, si Park Doc, ang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan, na isang heavy equipment specialist sa base. Agad na nakilala ni Tawan si Doc, na nagpasalamat sa Diyos nang makita siya. Tinawag din ito si Sujan bilang doktor at humiling na tulungan siya sa kanyang paa. Lalapit na sana si Sujan pero pinigilan siya ni Tawan. Itinutok ng protagonist ang baril kay Doc, na nagulat. Sinabi niyang sagutin ito ang kanyang mga tanong ng tapat kung gusto nitong tulungan siya. Ikinwento ni Doc ang mga nangyari. Ilang araw bago ang pag-atake, nagdiwang sila ng kaarawan ni Lee. Nagtipon ng lahat sa base para batiin siya. Habang nagkakasiyahan, natapunan ni Lee ng kape ang kanyang damit kaya lumabas ito para magpalit. Samantala, nagpatuloy ang kasiyahan. Lumapit siyang kay Doc at sinabing magdala ng kahoy para sa barbecue. Sagot ni Doc, trabaho yun ni Tawan. Naalala ng isa pang lalaki na wala pa si Tawan dahil sa blizzard, kaya napilitan si Doc na magdala ng kahoy. Habang papunta siya sa pinto, may mga bisitang dumating mula sa Chinese base. Makalipas ang ilang minuto, nakakuha si Doc ng sapat na kahoy at bumalik para sa selebrasyon. Ngunit sa pagpasok niya sa bahay, natagpuan niya ang isang malagim na eksena. May mga kaibigan siyang nakahandusay habang ang iba ay naging zombies na. Nakita niya ang kanyang kapatid na nagtatanggol gamit ang kawali at sumisigaw sa kanya na tumakas. Saglit na natulala si Doc ngunit natauhan nang makita ang isang zombie na tumatakbo papunta sa kanya. Agad niyang kinuha ang isa sa mga kahoy at inihampas ito. Nang mapansin niyang si Lee ang zombie, tumakas siya na may dalang kahoy sa katawan nito. Sa huli, si Tawan ang nakapatay kay Lee nang bumalik ito sa base. Natapos ni Doc ang kanyang kwento, at tinanong siya ni Tawan kung alam niya kung paano nagsimula ang outbreak. Sagot ni Doc, may mga nagsasabing nagsimula ito sa barracks. Ngunit karamihan sa mga zombies na nakita nila ay nakulong sa planta. Tinanong ni Tawan kung may iba pa siyang nalalaman. Nagsimulang maiyak si Doc habang nauutal sa pagsagot. Nawala ng pasensya ang protagonist at itinutok ang baril habang sumisigaw. Sinasabing magsalita si Doc. Sa puntong yun, inamin ni Doc na ginamit niya ang isang tao bilang pain at pagkatapos ay ikinulong ito kasama ng mga zombies. Nagulat si Tawan at tinanong kung ginamit ba niya ang isang tao bilang pain. Kumpirmado ang sagot ni Doc at sinabing mga Chinese ang ginamit niya. Natakot si Sujan sa revelasyon at tinanong kung paano nagagawa ng isang tao ang ganito sa kapwa. Tinanong agad ni Tawan kung ano ang nangyari kay Hang at sinabi niyang nakita niya ang katawan nito sa base, kaya huwag na siyang maglakas loob magsinungaling dahil depende sa sagot niya, maaari siyang barilin. Nanginginig na sinagot ni Doc na hindi niya kailanman gagawin yun. Ikinwento niya na noong araw na yun, may isang lalaking nakaitim na lumapit sa kanya at sinabing hindi sigurado kung infected siya o hindi. Pagkatapos, tinamaan siya nito sa leeg nang hindi nagdalawang isip. Mula sa description, nakilala ng protagonist na ito ang leader ng squad. Tinanong ni Sujan kung ito ba ang leader na kamakailan lang na-assign. Kinumpirma ito ni Doc at sinabing hindi niya masyadong nakasama ang lalaki pero maraming nagsasabing hindi komportableng kasama ang leader. Dagdag pa ni Doc, ang taong ito ay may baril na hindi niya alam kung saan nakuha at binaril ang lahat. Isa siyang ganap na diktador. Bago ito bumaril, sinabi nitong balak niyang gawing pain ang lahat dahil hadlang lang sila. Sa una, sumama si Doc sa taong yun para mabuhay.
Ngunit nang maglaon, napagtanto niyang baliw ito kaya tumakas siya, dahilan ng sugat sa kanyang binti. Pinagmasdan siya ng protagonist at sinabing mahirap paniwalaan ang kanyang kwento. Biglang kinalkal ni Doc ang kanyang bulsa at sinabing totoo lahat ng sinabi niya. Kinuha niya ang isang pen drive mula sa kanyang jacket at sinabing nandoon ang lahat ng recorded footage mula sa kanilang base. Nagulat sina Tawan at Sujan. Sinabi ni Doc na ang USB na yon ay naglalaman ng lahat ng materyales mula sa kanilang base. Naalala agad ni Tawan si Cap na nagbanggit tungkol sa pen drive at nagtataka kung paano niya ito nakalimutan. Tinanong ni Sujan kung paano nila mapapanood yun kung wala silang computer. Sinabi ni Doc na magagawa nila ito kapag nakaalis na sila ng Antarctica, at idinagdag na maaaring maging mahalaga ito at pagkakitaan. Sumang-ayon si Tawan, sinabing ang mga footage na yun ay tiyak na magiging headlines. Inutusan niya si Sujan na kunin ang item. Ibinigay ni Doc ang USB at nakiusap na tulungan siya dahil hindi na niya kaya ang sakit ng kanyang binti. Inutusan ni Tawan si Sujan na lagyan ng benda ang sugat at sinabing siya ang magbabantay. Sinabi ni Sujan na hindi naman ito masyadong malala at sinuri ang binti. Nagpasalamat si Doc. Biglang tumunog ang radyo sa bulsa ni Tawan, dahilan para siya ay mabigla. Naalala niyang nakuha niya ito mula sa snowmobile pero hindi niya na-set up. Inisip niya na ang nasa kabilang linya ay miyembro ng Red Scorpion. Biglang may nagsalita sa radyo sa Ingles at tinawag ang isang taong may palayaw na mosquito, nagtatanong kung naririnig siya. Nagulat si Doc dahil iba ang boses na narinig niya. Tinanong niya kung saan nakuha ng protagonist ang radyo. Sumagot si Sujan na mahaba ang kwento pero, sa madaling salita, hindi lang sila hinahabol ng zombies. Biglang may nagsabi sa kabilang linya, 01, ikaw ba yan? Sumunod ay narinig nila ang captain na nagsabing natagpuan niya ang hinahanap niya. Mukhang buhay pa ito. Tinawag niya si 01 na fun guy dahil sa kakayahang pumatay ng zombies kahit walang baril. Sinabi niyang kung totoo ngang buhay si 01, sana raw dumating sa kanya ang gift nito ng maayos. Agad na tumakbo palabas si Tawan habang sumisigaw si Sujan, pilit siyang pinipigilan. Narinig nila ang captain na sinabing mag-enjoy siya. Sa labas, nakita ni Tawan ang isang grupo ng zombies na papalapit. Napagtanto niyang ang boses na ito ang parehong dumating sa base. Tinanong ni Sujan kung ito ang lalaking nauna nang umalis. Sinabi ni Tawan na oo, at iniwan ito ang sundalong naka-white hood para mag-isa. Huminga siya ng malalim at sinabing ang organisasyon ay tila nag-e-enjoy sa pangangaso ng tao. Nagbago ang eksena, ipinapakita ang isang lalaking nagmamasid sa mga guho kung nasaan sina Tawan. Ang lalaking ito ay si Captain Diego, ang parehong nagsalita kay Tawan. Tinanong ng isang sundalong Amerikano kung pababayaan na lang ba nilang makatakas ang mga ito. Sagot ni Diego, hindi naman mahalaga dahil sa huli ay hahatiin nila ang puntos. Nagreklamo ang sundalo na paubos na ang supply nila. Tumawa si Diego at sinabing ito ang saya ng pangangaso, mas malaki at mas mapanganib, mas masaya. Bigla siyang naging seryoso at nag-isip kung si 01 ay isang ex-soldier. Pumapatay siya ng zombies nang walang armas. Pati na rin ang mga armadong mercenaries at ninanakaw ang kanilang kagamitan. Ngumiti si Diego, kita ang kanyang gintong ngipin, at sinabing magiging mas interesante ang monotonous na Ice Kingdom na ito. Samantala, inobserbahan ng protagonist ang sitwasyon. Napansin niyang may kakaiba dahil ang mga zombies ay hindi naglalabas ng black smoke. Naalala niya ang mga nakaraang zombies at sinabi niyang kahit nasugatan o nasunog, naglalabas pa rin ang mga ito ng steam. Dagdag pa, ang ibang zombies ay may abnormal na abilidad, pero ang mga ito ay napakabagal. Biglang may isang lalaking tumakbo mula sa gitna ng grupo ng zombies. Nakita ito ni Tawan at tinutok ang baril, iniisip kung may mas aktibong zombie sa kanila. Babarilin na sana niya ito nang biglang sumigaw ang lalaki ng tulong. Nagulat ang protagonist at napagtantong hindi ito zombie. Patuloy na humihingi ng tulong ang lalaking may sugat sa binti. Thank you for watching. Kung gusto nyo ng part 2, comment below and like nyo tong video. At huwag nyong kakalimutang mag-subscribe, and advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat.